Napakaganda na makita po ang mga magkakapatid sa Panginoon, whether tayo po ay isang nanay, tatay, o kabataan, ay nananambahan dito. We should worship as a one family, and we should serve at the same time as a one family. Amen? If grace abounds, shall we sin more? Kung ang kagandaang loob, remember that there is no exact, wala pong eksaktong translation sa Tagalog ang salitang grace or charis in Greek. Ang ating pong mga translator sa Pilipino o sa wikang Pilipino, they just suggested kung anong pinakamalapit. Yung iba ay biyaya. Subalit sa ating mga Pilipino, kapag sinabi mong biyaya, ang numero uno nating naisip ay pera, kwarta, datong. We limit or we bound our mind when we talk about biyaya, ibig sabihin ay material blessing. Other translations o yung ating pong mga translator, they suggested kagandaang loob. Ibig sabihin, or kabutihang loob. Hindi pa rin siya sapat. Yung isang awitin na national or church anthem ng FCC Manila ay Sukdulang Biyaya. Sukdulang biyaya, biyaya, grasya, kabutihang loob, kagandang loob. In English, it is called grace. Ibig sabihin, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yung hindi mo deserve. Yung hindi mo deserve, ibinigay niya. At yung deserve mo dapat na kaparusahan, kinuha niya, binayaran niya. Amen? It is just like nahuli kang nagkasala, pinatawad ka muna, at hindi ka lang basta pinatawad, binigyan ka pa ng trabaho sa kumpanya. Amen? So that is grace. Mga kapatid, last week, we've mentioned, nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. Walang expiration. Amen? Ibinigay sa iyo na kung saan walang pag-aatubili, walang halong panunumbat, at ni wala tayong pwedeng idagdag o magkaroon ng alalahanin or even worry nor even anxiety na baka ma-expire. Na baka kapag nadapa ako, nagkasala ako, o nahulog ako sa pagkakasala ay may kailangan akong gawin upang tulungan ng Diyos. Sa ating mga Pilipino, ang ating ginagawa dyan ay magkaroon tayo ng peace offering or pampalubag loob. Ibig sabihin po ba ng nag-uumapaw, overflowing, or abundant grace ng Diyos ay, ito po ba ibig sabihin ay lisensya para mas lalo tayong magkasala? Because by the way, dahil overflowing naman ng grace ng Panginoon, ibig sabihin ba nun ay ito'y lisensya na upang mas lalo tayong magkasala kasi in the first place, libre naman ang grace. Nag-uumapaw naman yung grace. Wala namang expiration ng grace. Does it mean that it is a license for us to sin more? Is it a license or a reason for us na magiging petiks at hindi sumunod sa Diyos because in the first place, nag-uumapaw naman ng grace ni God. Yan po ang ating pong bibigyan ng sagot as we meditate upon God's Word. Let us pray. Salamat, O Diyos, sa kalayaan dito sa aming bansa. Malaya naming napapakinggan ang iyong salita. Marami pong salamat that we have a religious freedom in our country. Salamat o Diyos na sa kalayaang ito ay pinapahintulutan mo po kami na magkatipon. Help us. Give us, O Lord, your wisdom and understanding as we meditate upon your word. In Christ's name, amen and amen. So if grace abounds, shall we sin more? Amen? Sa mga magte-take down notes at sa mga may dalang Biblia ay samantalayin niyo po natin ang pagkakataong ito.
Elder Martin, pinasa po niya ang Ephesians chapter 1 verse 8 and even Romans chapter 6 verse 1. Tatalo lang tayo ng konti because these two passages are related with one another. Yung sinabi ni Paul sa verse 8 na He lavish or God poured out in an abundant manner ang kanyang grace. Therefore, it is logical, makatwiran sa atin na pag-usapan. So, ibig sabihin ba noon ay if God's love is unconditional, if God's grace is abounding, nag-uumapaw, talagang hindi mo masukat, overflowing, ika nga ay siksik, liglig at umaapaw, ibig sabihin ba niyan ay lisensya yan para mas lalo tayong maging complacent at mas lalong magkasala? This is the main idea. God's overwhelming or abounding grace, yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin bilang mga anak niya, bilang mga mananampalataya ni Kristo, ay dapat magdulot sa atin ng pagsunod. Sapagkat parehong biyaya na kanyang ibinuhos, ay parehong biyaya din ang magbabago sa atin. Kaya naman hindi ito lisensya sa pagkakasala, kundi kapangyarihan ng Diyos para mabago ang buhay natin. Amen? So that is our main idea. So if God's grace abounds, shall we sin more? This is the question of Apostle Paul. Yung mga tiga-Korinto at mga tiga-Roma ay nagkaroon sila ng misunderstanding. So kung libre naman pala ang grace, so kung ang salvation naman pala ay by faith, through grace alone, in Christ alone, ibig sabihin ba nun ay sisigaw na ako dyan sa Araneta Coliseum at sasabihin ko na malaya pala akong magpapakasarap sa kasalanan? Malaya ko na bang gagamitin ito bilang lisensya to sin? At bakit ganyan ang inyong salvation? By grace alone. As in 100% mula sa simula hanggang sa wakas. 100% grace alone. From the beginning until to the end, ang dahilan kung bakit iniligtas ka ng Diyos, nagsakatawang tao, namatay, muling nabuhay at muling babalik si Kristo at ililigtas ka, it is 100% absolutely God's grace. At wala tayong idadagdag. So, ibig sabihin ba noon ay baka abusuhin yan, Pastor Mark? Hindi po ba ninyo naririnig ang mga ganyang argumento at puntot pananaw? Because they have a wrong understanding about God's grace. Ang akala nilang cheap, mumurahin. Ang akala nilang lisensya because they have a wrong understanding of God's grace. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na hindi lang nagliligtas sa iyo, kundi nagbabago din ng buhay natin. Amen? The same grace that saved us is also the same grace that will transform us. So if God's grace abounds, shall we sin more? Nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, ibig sabihin mag-uumapaw din tayo sa pagkakasala. Ang sagot ni Apostle Paul, number 1, it is a big no. Because we are now dead to sin, but alive in Christ. Hindi tayo marapat bumalik o magpakaalipin pa sa kasalanan bilang mga mananampalataya. Hindi natin dapat gamitin na lisensya ang abounding grace ni God upang mas lalong magpakalayaw, magpakasubsob, magpakaalipin o bumalik ulit sa pagkakasala sapagkat patay ka na sa kasalanan at buhay kay Kristo. Ang sabi dyan sa verse 1 to 3, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Dapat ba tayong magpatuloy sa pagkakasala upang mas lalong mag-umapaw ang biyaya ng Diyos? In verse 2, by no means. Sa wikang Griego, ang salita ng by no means or no ay isang mataas na uri ng pagtutol. Ibig sabihin, kumbaga sa wika natin ay a big, big no.
Nagkaroon sila ng wrong understanding. How can we who died to sin still live in it? Paano ang isang patay na sa kasalanan, pinalaya ng Diyos, ay mamuhay ulit sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan din sa kanyang kamatayan? Verse 4, tayo ay kasama niyang nailibing sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan upang sa gayon na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos, tayo ay makapiling at makasama niya doon sa kaluwalhatian ng Ama upang tayo ay lumakad sa panibagong buhay sa Kanya. Newness of life. So, ibig sabihin, grace abounds, but it is not a license to sin because you are dead to sin. Patay na sa kasalanan. Sabihin mo sa kasama mo, dead to sin. Sabihin mo ulit ng may lambing, dead to sin. Ang mga pinili ng Diyos before the foundation of the world, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Triune God, Trinity, mga benepisyaryo ng Kanyang grace, unmerited favor, hindi tayo karapat-dapat. Nung isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, ang tawag sa atin ay patay ka na sa kasalanan. Ano ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Pinalaya ka na ng Diyos sa pagkakaalipin sa kasalanan. Winasak na ng Diyos yung tanikala, yung gumagapos sa'yo. Slavery into sin. Dati, alipin ka ng kasalanan. Ngayon, noong ikaw ay sumampalatayang tunay kay Kristo, winasak niya yon. Binago niya yung buhay mo. Is it because of you? No. It is because of the power of God's grace. Transforming grace. Kaya, kaya mo nang mamuhay o sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang grace ay hindi lang past tense, kundi past, present, and future. Dead to sin. Kaya marami ditong mga nakikita kong patay na. Saan? Sa kasalanan. Pero buhay sila kay Kristo. Ano yung namatay sa kanila? Yung luma mong pagkatao. The old version or the old you. Yung lumang Pastor Mark, yung lumang Elder Alex, yung lumang Elder Lorna, yun yung dead into sin. Pero ano yung binuhay ng grace? Yung bagong Pastor Mark, yung bagong Elder Alex, yung bagong Elder Lorna, anong ginamit ng Diyos? The same grace. Ano yung measure? Abounding, nag-uumapaw. It is not only the power of God to save us, it is also the same grace that will transform us from beginning until to the end. Hindi ibig sabihin ng patay ka na sa kasalanan ay you are 100 or absolutely perfect, no? Iba po ang ibig sabihin ng nabubuhay sa pagkakasala, lifestyle, versus nagkakasala. Iba yung pong before and after. Hindi ibig sabihin po ng patay na tayo sa mga kasalanan, mga kapatid ko sa FCC, ay never ever na tayong mahuhulog. Or tayo ay meron ng tinatawag na immunity sa temptation. We will be still tempted. Magkakaranas pa rin tayo ng mga temptations, pakikipaglaban sa kasalanan. Pero iba yung nakikipaglaban sa kasalanan versus sa namumuhay sa kasalanan. Pag namumuhay sa kasalanan, natural. Pero kapag bagong nilalang o patay na sa kasalanan at buhay kay Kristo, nakikipag-wrestling yan, nakikipag-boxing yan. Di ba? Yung gusto mo nang magalit sa kapitbahay mo dahil hanggang alas 4 ng madaling araw mula January 1 hanggang 31 siya nagbibidyoke. Pero ikaw, Lord, dahil ako'y bago na, I am now exercising the fruit of the Holy Spirit. Patience, meekness, self-control. Versus sa lumang mong pagkatao na kukuha ka ng itak, baril, granada, missile galing USA, isang bala ka lang raratatin mo. Because that is the old you.
versus the new you. So nag-struggle ka, grabe di ka makatulog. Pasok ko pa naman 2 a.m. So ganun. Iba po ang nagbababad sa putikan versus sa namamantsahan lang sa putik. Amen? So, being alive in Christ and being dead to sin because of the abounding grace of God, may mga pagkakataon pa rin, matitempt ka, mahuhulog ka sa pagkakasala, pero ibang usapan kapag sinasabi mong patay ka sa kasalanan pero walang pagbabago. Whether matagal or whether slow. So, kailangan merong before and after. Ibig sabihin po ng dead to sin, pinalaya ka na. Walang pinalaya sa kasalanan na hindi na bago ang buhay sa isip, salita at sa gawa because God's grace abounds. Amen? Natural sa isang patay na sa kasalanan at buhay kay Kristo sa bagong pagkatao niya na nababago ang kanyang buhay. Yung tipong sasabihin ka na, kapatid, anong nakain mo? Kapatid, meron ka bang lagnat ngayon? Natural sa isang patay sa kasalanan na siya susunod sa Diyos because of God's transforming grace. Meron na kasi siyang banal na spiritong tutulong sa kanya upang makasunod sa Diyos. Before, nung wala ka pa kay Kristo, nung hindi ka pa nagsusuko kay Kristo ng iyong buhay, wala kang Holy Spirit. But now, because you are now in Christ, meron kang kasama. At yun ang banal na spirito, ang selyo ng iyong kaligtasan. Amen? Imposible na mula January 1 hanggang December 31 na walang mababago sa iyo kung totoo kang mananampalataya kay Kristo. Amen? Dati, 10 kahan ng sigarilyo. Ngayon, 9 na lang. March, 8 na lang. Hanggang sa ma-hospital ka sa St. Luke's, kasalanan mo kasi, tigas ng ulo mo. Hanggang sa 7 na lang, hanggang 2028, wala na, smoke-free. Why? Because the Holy Spirit is now working within you. Bago ka nang nilalang. Amen? Diba? Dati, gustong-gusto mo, sinusundan mo yung amoy ng sigarilyo, kung saan mo naamoy, hanggang sa makarating ka dyan sa Cubao. Pero ngayon, amoy pa lang, parang gusto mo na magsuka. It is the work of God's grace because the Holy Spirit is alive within you. Amen? Dati talagang grabe. Dati ang buhay mo isa kang dakilang marites. Daig mo pa yung mga showbiz reporter. Pero ngayon, wala ka na sa chismisan ni na Marites at Marisol. But now, nandun ka na sa Bible study ni Sister Lorna. Mga women, amen? Dati bilang kabataan, ang buhay mo, ang purpose at ang buhay mo ay sa Mobile Legends lang. Di ba? Doon ka na natutulog. Ginawan ka na ng kwarto ng may-ari ng computer shop. Hindi ka na nga natutulog. Daig mo pa yung mga call center agent. Pero ngayon, nung nakilala mo ang Panginoon, instead na nasa computer shop ka, nandun ka na sa Bible study ni Pastor Eman at ni Sister Ana. Amen. Praise God. Dati hindi ka mapakali. Fetus ka pa lang, gusto mo nang mag-asawa. Pero ngayon, dahil na binago ka ng Diyos, Lord, I will wait for the right woman and man. Amen? Amen ba mga kabataan? Wala akong marinig sa mga kabataan. Amen? Yung tipong pinaplano ka pala na magulang mo, lumitaw ka na bigla dyan sa mundong ibabaw dahil di ka mapakali sa love life. Amen? Dati kayo mag-asawa nung hindi pa kayo mananampalataya, lagi kayo suki ng barangay kasi lagi kayo nag-aaway. Ang iingay ninyo, lahat na ata ng mga demonyo nandyan. Demonyo siya, demonyo ka. Pero ngayon, ang inyo nang inaawit ay, yung inaawit natin kanina, dapat ka sa papuri. Amen. There is a change.
Natural. Hindi po pinipilit sa mga totoong anak ng Diyos ang pagbabago, kusang lilitaw yan. Amen? Nakakita na ba kayo ng mangga na hindi natural na mamumunga ng mangga? Na magtataka ka na, bakit ito nagkaroon ng bunga ng melon? Hindi. Magtataka ka ba kung si Sean, habang nagkakaedad ay lumalaki siya, anak, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka tumatangkad? Transformation for a true Christian is natural. Amen? Because of God's abounding grace. So what are the visible sign? Ano yung mga tiniyak ni Apostol Pablo upang magpakita na ito ang mga palatandaan o visible sign na kung saan dapat ay patay na tayo sa kasalanan. Amen? Tandaan po natin, we have only 35 minutes a maximum time in preaching. Inahabol ko. What is the visible sign? Number 1, baptism. Sino pa yung mga hindi na bautismuhan dito? Taas kayo ng kamay, may meeting tayo mamaya para sa inyong membership class. Wala. Ano ang literal na pinapakita ng Diyos na ito ay patunay na naranasan mo na ikaw ay patay na sa kasalanan? Baptism. Sa Roma chapter 6 verse 3 to 5, hindi ba ninyo alam na ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang ibig sabihin po ng bautismo, noong ikaw ay inilubog sa tubig. Ano ibig sabihin nun? Literal at physical at visible na palatandaan yon na inilulubog mo rin ang iyong lumang pagkatao. Yun ay pakikiisa. Yun ay pag-identify na kung anong nangyari kay Kristo, kung siya ay namatay para sa ating kasalanan, yung bautismo sa ating paglubog ay simbolo din ng ating kamatayan sa ating lumang pagkatao. At kapag iniahon ka, yun naman ay simbolo ng pagbabago, the newness of life. Amen? So, ibig sabihin, we are now identifying yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa paglubog at pag-ahon sa atin sa bautismo. Kaya nga, we have only 2 visible sacraments, the Lord's Supper and the baptism. Amen? Ang mga totoong mananampalataya, natural na magpapabautismo yan, excited. But now, in 2025, the congregation should witness yung iyong public confession of your faith doon sa likod. Amen? So, baptism. Sa mga nagpabautismo, tandaan po ninyo, yung paglubog mo at pag-ahon mo, yan ay pakikiisa mo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Inilubog ang iyong lumang pagkatao, patay ka na, dead to sin, pinalaya na. Yung tanikala, yung lumang ikaw, binabago ng Diyos, at araw-araw mabubuhay ka na sa bagong ikaw. Amen? Letter B, crucifixion. As a reality of being dead into sin. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang bahagi ng kanyang nag-uumapaw na biyaya. Yun ay pagpapakita niya na binayaran niya na ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Verse 6, we know that our old self, alam natin ang ating lumang pagkatao, ay kasamang ipinako kasama ni Kristo upang yung ating katawan ay hindi lamang magkaroon ng walang kabuluhan, kundi hindi na tayo maalipin pa sa pagkakasala. Amen? Ang krus ng Kalbaryo ay pagpapakita sa atin na tayo ay pinalaya niya. Binayaran niya ang ating pagkakasala upang hindi ka na lumakad sa lumang ikaw. Hindi ka na bumalik sa lumang ikaw. Amen? Hindi ka na babalik mamumuhay pa sa dating ikaw. Yung dating ikaw na gustong-gusto mong sumuway sa Diyos. Yung dating ikaw na natural magkasala sa iyo. Pero dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan. Napagtagumpayan niya yung kamatayan upang ang iyong kaparusahan ng iyong kasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ay hindi lang mabayaran,
kundi bigyan ka rin niya ng kapangyarihan through His grace upang lumakad sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya araw-araw, at sa Kanyang muling pagbabalik. Tayong lahat ay Kanyang titipunin. Amen? So, whenever we need to remind ourselves to walk according to God's will, remember the cross. Anak, hindi kita ikinahiya na bayaran ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo upang makalaya ka na sa pagkakasala. Amen? At walang kasalanan na exempted. All sin ay maaasahan natin na binayaran ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya ano yung kasalanang yang nahihirapan ka? Remember the cross. It is a reality, a testament na si Kristo Jesus binayaran yung ating pagkakasala. Amen? Patay ka na. Alam ninyo, ang mga mananampalataya ay mga sikat na mga serial killer. Sabi mo sa katabi mo, serial killer ka pala. Ano ang iyong pinapatay? Di ba kapag serial killer ay kilala sila na mamamatay tao? Di ba? Sa atin, hindi kapwa-tao ang ating pinapatay, kundi yung luma nating pagkatao. Every day? Every day. Amen? Why? Because God's grace is abounding. We have the Holy Spirit of God. Amen? Kaya, sabihin mo ulit sa katabi mo, serial killer ka pala ng kasalanan. Amen? Serial killer ka ng kasalanan sapagkat kasama ng iyong lumang pagkatao ay napako na doon sa krus ng Kalbaryo. And letter C, resurrection as a testament of Christ's victory over the power of sin. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, wala tayong aasahang kaligtasan at pagbabago at pagpapatawad sa kasalanan. Amen? Nung siya'y muling nabuhay, ibig sabihin nun, tayo na mga alipin ng kasalanan, tayo na hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos, ay meron na tayong victory over sin. Amen? Meron na tayong kakayanang mabuhay sa kalooban niya. Hindi natin gagamitin ng grace bilang lisensya upang magkasala, upang mas lalo magumapaw. Hindi. Ang grace na ito ay hindi lang ako iniligtas. Ito rin yung kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ako. Amen? Mga kapatid, ang mga tunay na nakinabang sa grace ni God, nagpapadisiplina. Amen? Hindi yung halimbawa, tayo ay ilalagay sa disiplina or correction. Tapos ayaw nating madisiplina, ayaw nating madil yung kasalanan. Tapos ang sasabihin natin ay, di ba, ang grace ni God ay libre. Mali, kapatid. Ang grace ni God ay hindi lang nagpapatawad. Ang grace ni God ay hindi lang nagbabago. Ang grace ni God ay hindi lang nagtatransform. Bahagi din ng transformation ng God's abounding grace ang pagdisiplina at pagkorek sa atin. At kapag hindi tayo kinukorek, hindi tayo mahal. Sabi ng aklat ng Hebreo. Amen? Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi muli nang mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nagtagumpay na si Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan. Death is no longer victorious against us. Tatlo po ang uri ng kamatayan. Sa mga merong notes dito, tatlo ang uri ng kamatayan: physical death, spiritual death, and eternal death. Physical death, yun yung libre ang sopas at biskwit. Tama po ba? Juice at kape. Spiritual death, patay ang yung relasyon sa Diyos. Tayo yon, yung luma nating pagkatao. Eternal death, walang hanggang pagkahiwalay doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan yung death na kung saan na-overcome ni Kristo na nung hindi lang siya mamatay, bagkus muling nabuhay. Therefore, ang iyong kalayaan sa kasalanan through God's abounding grace is a testament of God's victory. Amen?
Bumalik tayo sa ating dating buhay, and then we will realize as we reflect today, nga, ang layo na ng ginawa ng Diyos sa aking buhay before and after. Amen? Amen. Yung dating ganito, ngayon hindi na. Ang layo na. There is a before and after. Amen? Yung dati kung anong pinagagawa-gawa ngayon, hindi na. Amen? Because that is the resurrection power of Christ Jesus. From beginning until to the end, God's abounding grace is not only sufficient, it is overflowing. Hindi lang para patawarin ka. Hindi lang para mabago ang buhay mo, kundi para magtagumpay ka sa pakikibaka sa kasalanan. Amen? Therefore, bakit hindi natin piliin yung kalooban ng Diyos? Amen? Kung nag-uumapaw. Kung overflowing ang ginawa ng Diyos, why settle for nothing? Bakit hindi tayo mag-settle sa pinakamainam na pagsunod sa Diyos? Pinakamainam na paglilingkod sa Diyos? At pinakamainam na pagtatapat sa Diyos? Bagamat tayo nadarapa, bumangon ka. Na hindi ibig sabihin ng nadapa ka, mag-a-absent ka. Marami sa mga manampalataya, ginagamit lang nilang dahilan na sila ay busy, pero maaaring meron silang kasalanan sa Diyos. Na akala nila, Pastor Mark, nagkasala ako. Nahihiya na ako sa Diyos. No! God's grace is overwhelming. Come and be restored. Amen. Maaaring sila din ay ginagamit nilang dahilan kung ano man ang ginagawa nila sa buhay. Pero kung tutuusin, akala nila, the moment na nagkasala sila ay yung moment na na-expire, na wala ang God's overflowing grace. Kaya kailangan nilang sipagan sa ministry. Lumakad mula Quiapo hanggang Antipolo. No. God's grace is overflowing and sufficient. Therefore, how shall we then live? Kung ang grace ni God ay abounding, at kung ang grace ni God ay hindi lisensya sa kasalanan, paano tayo ngayon dapat mamuhay? Number 1, accept the reality, I am dead to sin. Mga kapatid sa FCC, remind yourself, kapag natutukso kang gumawa ng kasalanan, kapag may mga temptation dyan, tukso, upang magkasala sa isip, salita, at sa gawa, remind yourself, I am already dead to sin. That is now your lifestyle. Amen? Kaya dapat din ninyong ituring na ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Yung ating mga choices, pang dead to sin ba yan? At pang alive in Christ? Yung ating mga circle of friends, pang dead to sin but pang alive by Christ ba yan? Yung ating mga pipiliing mga mapapakasawa, pang dead to sin but alive in Christ, pero kung kasal ka na, wala nang annulment sa walang divorce, pagpasensya na lang tayo. Pinili mo na yan. Amen? Pag-pray mo, makakilala sa Diyos. Amen? Mga kapatid, we should live and walk. Yung mga transaction natin, kung saan man kayo nagtatrabaho, pang dead to sin ba, at pang alive in Christ ba yan? Amen? Diba? Minsan, may mga mananampalataya sa hirap ng buhay. Naiintindihan ko naman ang hirap ng buhay. Ako po naranasan ko rin yan. Amen? Yung hirap ng buhay. Pero po yung ikaw ay mananampalataya at patay na sa kasalanan, kailangan maapektuhan nito yung ating mga choices. May mga pagkakataon na ang haba ng pila dyan sa loto. Nagulat yung isang pastor. Yung nasa likod niya, kapwa niya pastor, tumataya ng loto. Nagkagulatan pa sila. Ba't ka nandito, pastor? Bakit ka nandito? Huwag kang maingay. Ang pagiging patay sa kasalanan at buhay kay Kristo, yung ating mga choices, yung ating mga thoughts, yung ating pakikipagkapwa-tao,
pangpatay ba yan sa kasalanan at pagiging buhay kay Kristo? Amen. Yung ating corporate world. Amen. Yung ating mga business transaction, okay lang. Sige, suhulan mo na. Go ahead. Di ba? Para lang mag-proceed. We should act and live as dead to sin but alive in Christ. Amen. Minsan magugulat ka na lang eh. Akala ko nagfe-fellowship. Ngayon pala nagbubulong-bulungan. Sais. Akala ko hindi ko pa maintindihan. Anong sais? Tompiang. Sais? This is my personal experience. Mamayang hapon, 2:00, daanan kita. Mamayang hapon na. Nung nagtanong na ako, ano pala yun? Not all legal is moral. Amen? Hindi ibig sabihin na legal. Pastor, legal naman. Amen? At hindi marapat dumating sa punto na mayroong mayroong birthday celebration dito sa FCC Manila, tapos mababalitaan namin na kayo'y nagtunggaan ng red horse at nagpatumba ng 5 case. And then, ang awit nyo ay give thanks with a grateful heart. Aywan ko lang kung anong sasabihin namin sa inyo sa elders meeting. Diba? Tapos, ikaw pa ang nag-promote sa iyong mga unbelieving friends. I've witnessed na merong isang mananampalataya, nalulungkot ako, ang lakas ng kanyang impluensya sa kanyang friends, na lahat ng kanyang mga kaibigan, kapag birthday celebration, this is a professing Christian. Sinasabi niyang mananampalataya siya, I am using professing Christian. Bahala ang Diyos kung siya'y totoong mananampalataya o hindi. Ang lakas ng kanyang impluensya sa kanyang mga circle of friends to the point na kapag birthday niya, ay merong pulang kabayo, red horse. Then sinabi ko, what if itong impluensya nitong professing Christian isinama niya sa church? Hindi ko maintindihan. Pag yung mga hindi mananampalataya, isinasama ka sa tunggaan sa alak, sumasama ka. Pero pagdating sa church, sa Bible study, hindi mo sila masama-sama. There's something wrong within you. At ang gamit mo pa naman ay professing Christian. Amen? What if yung ganong impluensya ay, kung matino-tino, ay magamit niya para kain? Ilang kaluluwa ang mababago? Ilang kaluluwa ang mababawasan sa dagatang apoy ng impyerno? Amen? Wala eh. So accept the reality of being dead to sin. And number 2, act against sin. You have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Makipagbaka tayo. Amen? Hindi yung, sige na nga Lord, gawin ko na nga lang, tapos magpo-1 John 1 na lang, 1:9 na lang ako. No! Wrestle! Amen! Do not rely on your own strength. Amen! Lord, lahat sila bumoto na para sumuhol ka. Even yung mga mananampalataya natin na kapwa mananampalataya dyan sa Congress, ako'y nalulungkot din. Nakikipila din sila sa mahabang pila. Mga kapatid, as a Christian, you bear the name of Christ. Amen. Act against sin. You have the Holy Spirit. And lastly, sabi mo sa katabi mo, lastly, 10:08 a.m. Always remember you are now under God's grace. Ano ibig sabihin nito? Nasa ilalim ka na ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na nagbabago sa iyong buhay. Amen? Kaya sapat at nag-uumapaw ang pagbabago ng Diyos sa iyo. Posible. Sabihin mo sa katabi mo, posible. Pasakop ka lang. Amen? Pastor Mark, ang hirap. Kapatid, meron kang banal na spirito. Amen? As we end,
Shall we now live and in disobedience against God para magumapaw ang grace ni Lord? Mga kapatid, absolutely no. Ang grace ni God nag-uumapaw ay grace ni Lord nag-uumapaw upang baguhin tayo at hindi lisensya para magkasala tayo. Accept that you are dead to sin but alive in Christ. Act against sin because you have now the Holy Spirit. And always remember you are now under the overflowing grace of God to transform you. Amen?